Noong dekada 80, mabilis na dumami ang mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Quezon. Ito ang dahilan kung bakit bihira ang nagpupunta rito mula sa ibang lugar. Sa bawat taon na nagdaan, unti-unting nababawasan ang bilang at humihina ang kanilang puwersa. Sa pamamagitan ng 1st Special Forces Battalion, Special Forces Regiment Airborne na nakabase sa bayan ng Candelaria, Quezon at ang kanyang mga nasasakupan, ang 1st, 2nd at 3rd Special Forces Company, marami na ding mga dating miyembro ng NPA ang nagbalik loob sa gobyerno. Kanya-kanya sila ng kwento, pero isa lang ang tinunguhan. Lahat sila dumaan ng hirap at hindi nakamit ang mga pangakong ipinang-inganyo sa kanila para sumapi sa hukbo. Si Nonoy, taong 1986 at 34 na taong gulang pa lamang noon nang sumapi sa grupo ng NPA. Dahil sa hirap ng buhay, nainganyo siya sa ganda ng mga pangako ng hukbo, gaya ng pagkakaroon ng sariling lupa mula sa malalawak na lupain na pag-aari lamang ng iilan. Halos 20 taon siyang kumikilos sa hukbo, pero nainip na siya sa pag-asenso. Aniya, 41 taon na ang grupo ng NPA pero wala namang pagbabago. Kaya't ninais niyang yakapin muli ang gobyerno sa tulong ng isang kaibigan. Sumuko siya sa tropa ng 1st Special Forces Company sa Barangay Palali sa bayan ng Tayabas. Si Helen, asawa ni Nonoy, napilitan na lang na sumama sa grupo dahil sa kainitan ng labanan noong taong 2005. Nakaranas siya ng hirap sa bundok at minsang inkwentro dahil nabulaga sila ng mga sundalo ng Special Forces sa Barangay Palali, pero nakatakas sila. Iba naman ang kwento ni Irene. 4th year high school pa lamang siya noon sa Bordeos, Quezon. Taong 2007 nang sumama sa grupo. Dating NPA ang kanyang ama at namatay sa isang labanan sa pagitan ng mga sundalo sa Barangay Luya-Luya sa bayan ng Mauban, Quezon. Ito lamang ang dahilan ng kanyang pagsama sa grupo. Naglalakad sa gabi, tipid sa pagkain, natutulog sa duyan at nakikituloy sa mga bahay para makiligo. Ilan lamang yan sa mga hirap na kanyang naranasan. Taong 2008, bumaba siya ng bundok dahil nagtanan sila ng kanyang kasintahan na miyembro din ng NPA, si Ilorde. Pero dahil mainit na sila sa kanilang mga kasamahan at sa mga sundalo, minabuti na lamang nila na sumuko sa mga sundalo at magbalik loob sa pamahalaan. 20 taong gulang noon at sales lady si Rovini nang maingganyo na sumapi sa kilusan. Ang rason lamang niya, dahil sa kahirapan. Gaya ni Irene, naglakad din siya ng malayo sa gabi. Gutom dahil walang pagkain, nagkasakit sa baga dahil tagos sa laman ang lamig dahil sa duyan lamang sila natutulog, lalo pa kapag umuulan. Nakaranas din siya ng inkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng Special Forces sa Mauban, Quezon. Pero dahil mahina ang kanilang puwersa, umatras na lamang sila. Pangako ng kilusan sa kanya, bibigyan ng tulong ang kanyang pamilya, subalit hindi naman nakatugon ang mga ito. Dahil sa hirap na naranasan, nagdesisyon siya na sumuko na lamang noong taong 2009. Taong 2004 naman ang sumapi si Leo sa kilusan. 29 na taong gulang siya noon, binata at bus vendor ang kanyang hanap buhay. Napaniwala siya ng doktrina ng ilang miyembro ng NPA. Naging kasapi mula 2004 hanggang 2007. Nakaranas din siya na magkasakit sa bundok. Taong 2005 nang makaengkwentro nila ang grupo ng CAFGU sa Barangay Liwayway sa Mauban. Tumagal ng 20 minuto ang putuan. May nasugatan sa kanila kaya umatras na lamang sila. 2007 nang magdesisyon siyang sumuko sa tropa ng Special Forces na nakabase sa Barangay Binahaan, Pagbilao, Quezon. Grade 3 lamang ang natapos ni Ronald dahil maaga siyang tumulong sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. 20 taong gulang siya noon ang sumapi sa kilusan, binata at tagapastol ng baka ng kanyang mga magulang. Halos 7 taon din siyang namundok, lahat ng hirap naranasan na rin niya. Intel sa araw, lakad sa gabi. Bagamat wala siyang masyadong karanasan sa engkwentro, pero siya naman ang matinik na esparo ng kanilang grupo. Siya ang bumabaril sa mga taong may malaking kasalanan sa bayan at abusado sa kapangyarihan. Si Rhea ang pinakabata sa kanila. 14 na taong gulang at 2nd year high school lamang siya nang sumapi sa hukbo na nakabase sa Bulanay, Quezon noong 1998. 8 taong namalagi sa bundok, subalit gaya ng ilang kasamahan, hindi rin niya nakamit ang mga pangakong ipinangako sa kanila ng kilusan.
naranasan din niya ang hirap ng gaya ng sa iba. Dahil bata at malakas ang katawan, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Nandiyan ang ambush, raid at depensa laban sa kalaban. Napagod na rin si Rhea sa pakikipaglaban, kaya noong 2008, sumuko siya sa tropa ng 1st Special Forces Company. Si Nonoy, Helen, Irene, Ilorde, Rovelyn, Leo, Ronald at Rhea ay ilan lamang sa 31 mga dating miyembro ng NPA na sumuko sa mga sundalo ng Special Forces na nadala sa matatamis na salita at pangako ng kilusan. Hirap at kawalan ng sagot sa kanilang ipinaglalaban ang kanilang naranasan. Sa tulong at suporta ng 1st Special Forces Battalion at ng Social Integration Program sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, isang programa ng gobyerno na tumutulong sa mga nagbabalik loob sa pamahalaan, naisaayos at nagkaroon ng direksyon ng buhay na minsan ay nagamit ng ilang taong mapagsamantala sa kahinaan at kahirapan ng ilan nating kababayan. Mula nung ma-implement yung social integration noong 2007, ang Special Forces ay nagkaroon na ng 31 na surrenderies. Ito ay nahati sa 3 batch. Yung first batch ay binubuo ng 7 surrendery. Yung second batch ay siyam. At yung third batch ay 15 na surrenderies. Napakalaki ang nagawa ng ating social integration program. Nabigyan natin ng kabuhayan yung ating mga rebel returnees. Nagkaroon tayo ng peace and order sa kanilang lugar. Ito ay napakalaking bagay dahil maliban sa nababawasan natin yung hanay ng New People's Army, nakakapagbigay tayo ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Sa ngayon, bumaba na yung bilang ng rebelde, particular na dito sa Central Quezon, kung ikumpara natin noon. Ito ay sa dahilang marami na rin sa ating mga kababayan ang nakarealize na sila ay napunta sa maling landas. Ito ay sa dahilang may mga taong nag-joke sa kanila para sa sumama sa kilusan ng komunismo, at ito yung mga taong may sariling interes. Sinasamantala nila yung kahinaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga magsasaka. Sa ngayon, unti-unti na nilang naibabalik sa dati ang kanilang buhay dahil sa tulong ng Social Integration Program o SIP. Nagbigay sila ng immediate assistance na 20,000 piso bawat isa at livelihood assistance na 50,000 piso. Subalit bago ibigay sa kanila ang mga halagang nabanggit, dumaan muna sila sa series of training, gaya ng swine raising, farming at marami pang iba. Ngayon, abala si Nonoy at Helen sa pagtatanim at pangangalaga ng kamoting kahoy, mais, saging at kung ano-ano pa. Kabayo naman ang pinaglaanan ni na Irene at Ilorde. Kitang-kita na ang paglaki ng mga tilapia sa palaisdaan ni Rovelyn. May kanya-kanya ding pinaglaanan sina Leo at Ronald. At si Rhea, excited nang maibenta ang kanyang 11 baboy na inalagaan niya ng 3 buwan. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 2 milyong piso ang naipagkaloob na ayuda ng SIP sa 31 rebel returnees. Kasama dito ang ayuda sa mga isinukong armas na nagkakahalaga ng 50,000 piso ang bawat isa. Yung una nating awarding na naganap dito sa Quezon ay noong December 2008, kung saan 7 dito yung galing sa SF. Lahat yun, may mga firearms, so lahat yun nabayaran. Complete packages yun ang bigyan natin. More or less, around almost 1.5 million or more than 1.5 million yung na-receive nila, including dun sa firearms remuneration nila. And then after that, nagkaroon tayo ng livelihood training noong September 2009, kung saan binigyan sila ng iba't ibang training na swine racing, poultry racing, basic bookkeeping parang sari-sari store, aquaculture, and other training na
hinandak natin sa QNAS, sa Quezon National Agricultural School. Dahil balik normal na ang kanilang buhay, masiti ang kanilang panawagan sa kanilang mga kasamahan na nananatili pa rin bulag at bingi sa katotohanan na walang patutunguhan ang kanilang tiwaling paniniwala at ipinaglalaban. Sana po ay kami nananahimik na, sana ay maunawaan kami ng aming mga dating mga kasama na kami ay hayaan na kung ayaw nilang sumuko ay di kami babayaan na muna nila dito sa kalungsuran para mapatunayan namin na kami ay nagbabagong buhay na. Bumaba na din po sila at wala naman po tutunguhin maganda yung pinapaglaban nila. Gawa ng hindi naman po, wala din pong saysay ay gawa ng sisira lang po yung kanilang kinabukasan. Buhay nila sa imbis na namumuhay sila ng maayos, parang patago-tago sila. Panawagan sa ating nating kasamahan na bumaba na at mamuhay ng mga tahimik para siya ay hindi ng tago para sila ay makadalaw din sa kanilang pamilya. Sana yung mga katulad ko dati ang trabaho na nasa kabundukan tayo, sana ay magbagal na sila ng isip para sa kanilang maging sa maayos na kinabukasan nila at ng kanilang mga pamilya na naiwanan. Panawagan ko lang sa mga dati ng kasamahan, di sila ay bumaba na at magbagong buhay para hindi na sila nahihirapan, para makasama na nila yung kanilang mga pamilya, mga kapatid, magulang, at kung may mga asawa man, di para makasama na rin nila. Mahirap mamuhay sa bundok. Wala kayo dyan sweldo, wala kayo dyan kakainin, wala kayong beneficiary dyan. Kaya panawagan ko lang sa inyo mga kasama, bagong buhay na kayo. Ako nananawagan na kumbagay magbalik loob na sila sa ating pamahalaan para kumbaga magkameron ng kabuluhan yung kanilang buhay, hindi yung natagal nga sila doon, wala naman na nangyari sa buhay nila. Na mas nauubos pa yung kanilang mga kabuhayan kung sila may naipundar nung sila civilian pa. Hindi, ang panawagan ko sa kanila, kumbaga magbalik loob na sila sa ating pamahalaan para kumbaga matigilan na yung mga karahasan na nangyayari at yung mga ilang bagay na nagkakameron ng mga problema nga na di umani ang mga pinaglalaban ay sa mga karapatan ng bawat magsasaka na wala namang hindi naman naiibigay. Amis may pa na kumbaga magbalik loob at talagang tinutupad naman ng gobyerno pa yung pinapangakong ganyan. Sa katunayan, naranasan namin mga nagsibalik loob. Nabigyan kami ng pangkabuhayan sa aming pang-araw-araw. Kaya ng pinanggalingan namin na puro pangako lang, wala naman hanggang sa nagbalik loob na kami. Sa tagal ng panahon at haba ng taon na nagdaan, malinaw na hindi dahas at pakikipaglaban ang sagot sa kahirapan ng ating lipunan. Who can say